So ngayon mga kasabot, andito na tayo ngayon sa Gumaka. At yan, grabe men, mukhang natatanaw ko ang hindi magandang magandang weather. Grabe, sobrang dilim sa may parating at Timonan. Panigurado abutin tayo na ito ng ulan. Pero no worries, may kabuti naman tayo dito. Ang problema lang, mahirap mag-drive kapag sobrang malakas yung ulan. Dahil bumabagal yung takbo natin. Takbong lang tayo, takbong taco rinds. Pero hindi naman natin hawak yan. Bahala na kung umulan, di ang kakabuti na lang tayo. Pagka lumakas pa na sobra, ang gagawin ko, doon na lang muna ako magpapahinga kila ate bago umakyat ng zigzag road para hindi tayo delegates. So yun, tingnan natin kung saan tayo abutin ng ulan. Alright, sinabot tayo ng ulan dito. Actually palakas pa lang yung ulan, no? Pero magkakaputi na tayo dito pa lang. Tapos papatayin ko muna yung camera para tayo hindi tayo mabasaan ng gusto. Alright, basta na naman yung ko, pantalon. My goodness, natin muna to. Sigurado nakakabasa din yung na yan, yung ambo na yan. Kaya magkakaputi na tayo. Papatayin ko muna tong camera ko. Lalagay ko muna sa sa jacket para makano tayo ng maayos, makatakbo tayo ng maayos. Ayan, no? Ang kapal ng dun, ang kapal ng pag. Ayun yung kahabulan ko kanina, naka-TNX. Naunahan ko pa, kaya nagdaan. Ating panahon, no? Galing tayo sa init na biyahe tapos maulan. Alright. Galing tayo nito. Taputin muna tayo. So ayun mga kasabot, andito na ako pababa ng Timonan, Quezon. At wala nang ulan. Ayan, tumilan na. Pero hapon na, mag-aalauna na. So dumating ako doon kila ates, mag-11 na. Then kumain ng tanghalian, napakwento. Habang ang kwentuhan namin doon ni Bayaw, ayun, hindi ko na malayan na na pala, galauna na. Pero okay na, tumila din yung ulan. And actually hindi pa naman ganun katila nung umalis ako, maambun-ambun pa. So dito lang sa may bago umakit ng sigsag, saka lang wala ng ulan. So ayan, nakapag-video na tayo. So ewan ko lang kung anong oras tayo makarating doon. Depende sa takbo at natin at traffic na madadaanan. Ayan. So kitang-kita yung Timonan, no? So kalmado yung Timonan ngayon, wala masyadong sasakyan kasi Lunes ngayon. Diba? Mamaya pagdating ng doon na lang tayo hataw pagdating ng pagpasok natin ng Lokban, Quezon. Doon ako dadaan kasi doon naman talaga ako dumadaan eh. Alright, so ayun, enjoy na lang ulit. Mamaya kinakisa ulit tayo. So tara, focus tayo sa drive kasi napakataas ng lusungin dito. Puro na lang tayo dito, alalay lang tayo sa engine brake, engine brake. Yeah, di ba? So wag kayong mga kasabat kapag ganito katarik din lusong, wag kayong mag-neutral. Delikado yan, baka mamaya biglang may magbulaga sa inyo dyan, di kayo makaka. Ayan, so kapag ganitong lusongin, alalay lang tayo sa sa engine brake saka sa preno para in case na mayroong lubak na biglang bumulaga, hindi tayo susungaba. Ganda ng weather dito ngayon. At tingnan nyo naman, ang ganda na ng daan dito sa part na to, diba? Dati naayos lang to, pero ngayon okay na. So paggabi walang dito, walang ilaw. Ilang beses na ako dumadaan dito, pero sabi nila may mga kung anong kwento dito, wala naman. Gusto naman dumaan dito kahit gabi, basta maliwanag yung ilaw mo. O mamaya kapag dumaan ka dito madalim yung may nakabalagbag pala na ahas, no? Delegates yun. So kaya kailangan malakas yung ilaw nyo. So right, update ko na kayo mamaya kapag nandun na tayo sa papuntang Lokban. Alright, dito na tayo sa sa arko ng Lokban, Quezon. So yun, biyahe na ulit tayo.
So dito, napakaganda ng daan dito mga kasabwat, at napakabilis lang dumaan dito, walang masyadong sasakyan, then kundi lang ano, actually magkakaroon lang stoplight pagdating na natin, paglagpas na natin ng Pililla. So yun, habang bumabiyahe tayo, pag-usapan natin itong modification, conversion ng mga motor. So bakit may mga tao talagang modified pa yung kanilang motor or kino-convert into higher CC, na pwede ka naman bumili ng motor na gano'n, nagkasing presyo ng pyesa na bibilhin mo, diba? Marami akong nababasa gano'n sa mga comment ng mga nagko-convert na dapat bumili ka na lang ng ganitong motor kasi gano'n din naman yung gagastusin mo, diba? So ang opinion ko lang naman dyan mga kasabwat, ang magiging opinion ko lang naman dyan, so dahil tayo, lang naman tayo, mga commenter lang naman din tayo minsan, minsan ilagay natin yung sarili natin sa kanilang pakiramdam. Kasi once na nagbi-build ka ng isang motor, diba, or nagko-convert ka, let's say kunyari, kadalasan kasi ginagawa sa 125 na mga TMX, ginagawa nilang convert ka sa 155 kasi dahil nga walang mabili na ngayon na TMX na 155, dahil wala na, hindi naman phase out. Kasi wala ka na magbibili po na brand new na 155. Ang ginagawa nila, bumibili ng pyesa dahil matibay nga ang pyesa ng 155. Bumibili sila ng pyesa, i-convert nila itong 125 para lumakas, gumanda yung performance. So ang naman ng iba, bakit yan ang binili mo, diba? Sana bumili ka na ng ibang motor na kasing quality nung gusto mo na kasi nga sa pyesa pa lang sobrang gastos na. So sa akin palagay naman mga kasabwat, iba pa rin talaga yung may sarili kang ideya, tapos igagawin mo sa motor mo, ipapagawa mo sa mekaniko. So magkakaroon ka ng parang kakaiba yung kakaiba yung pakiramdam mo na nakaisip ka ng ganung ideya, tapos kinonvert mo sa ganyan, nagawa mo sa mekaniko. Iba yung build mo, di ba? Iba yung ideya na iba yung ego mo ba, kung baga sa meron kang nagawa na ideya para gumanda yung takbo ng motor, lumupit yung performance, di ba, sa pamamagitan ng mga ganon, conversion, mga ganyan, di ba? So basta iba yung pakiramdam din ng ganon, na nakabuild ka ng ng isang unit na dati ay hindi ganun kaganda ang performance tapos maganda pa yung resulta, napaganda mo pa, di ba? So meron din dyan yung iba nagpapaganda, minumodified talaga nila, naghahanap sila ng malulupit na gagayahan ng motor, di ba? Tapos i-build nila, iba-ila nilang konti yung itsura, di ba? Kunyari ito motor natin minodified, tapos di ba iba yung iba yung pakiramdam na TMX yung motor mo, di ba? TMX nga pero kakaiba sa mga normal na TMX ang forma, di ba? So halimbawa napaganda mo, minodified mo, angas yung kinalabasan, tapos walang masyadong tawag nito, walang hindi mako-compromise yung yung riding posture mo. So na-build mo ng maayos, di ba? Balance, di ba? Tapos ikaw lang yung may ganun, di ba? Ang angas nun, ikaw lang merong ganun na tapos kada ma-appreciate din ng iba na uy, ganda ng build mo ganyan. So iba talaga yung kaya hindi rin natin masisi yung may mga pera na talagang nagbi-build sila ng gusto nilang forma ng motor. Ang nais lang naman nila, maiba yung kanila, di ba? Yung hindi normal, yung walang kagaya. Depende naman kasi yan sa natin, depende yan sa gusto natin. Halimbawa, purpose natin, bumili ka ng isang motor, ito yung purpose mo, igagawin ko to, paangasin ko to, pupumain ko to, di ba? So yung iba naman, dahil bumili lang ng motor, pang service ko lang to, hindi ko na to ganito lang yung itsura nya. So yung iba naman, kaya ako bumili lang ganito, long ride ko lang to, kaya minsan kasi gaya ko sa part ko, bakit daw hindi ako masyado tayo dito na tayo liligo pala. Okay, kumata tayo dito, diversion road kasi ito So nasa na nga ba tayo? Ando na tayo sa part na may mga sa akin, may mga nagsasuggest na anin ko to
i-modify natin, palitan ng gulong, ganito ganyan. Ako naman hindi ko magawa kasi wala akong budget, di ba? Tsaka ang purpose na naman itong motor na ito, itong akin na to, is from point A to point B. Yun lang naman, madala ako sa, kunyari, sa point A, madala ako sa point B. So yun lang yung purpose na ito. Hindi kaya wala akong masyadong binabago dito sa motor na to. Stay stock lang siya. Hindi naman ako nakikipagkare-karera, hindi naman ako nagpapalower ng husto. Sabi nila palitan ko daw ng rim na 17 kasi para mas maganda, mas maporma siya. So ang problema naman kasi pag nagpalit ako ng rim 17, kung idadami ko sa modification to, mahihirapan na ako kapag umuwi ako ng Bicol kasi bababa yung ground clearance. Ang daan pa naman dito sa pauwi ng Bicol is maraming lubak, tapos aahon pa ako na makabundok-bundok. So mababa yung ground clearance ng M17, kaya yun hindi ko pinapalitan. So ang at isa pa nga, ang purpose ko lang dito is may ma-service ko lang, may biyahe ko lang pauwi-uwi ng Bicol, mag-travel. So wala sa ano ko yung papormahin ng gusto, i-modify, palitan ng kung ano-ano. So depende kasi yan sa mga depende yan sa atin na bumili ng motor kung anong purpose. Kaya hindi natin maano yung iba na bumili ng ganyan, binago yung itsura, kasi may purpose sila dun sa motor. May purpose sila kung bakit nila pinili ng gano'n. Or yung iba naman bumili ng gano'n, wala, stay in stock, walang binago, kasi talagang may kanya-kanya tayong purpose, diba? Pare-parehas tayo ng unit na binibili, pero magkakaiba tayo ng purpose. Grabe, natulin na grabe, bilis. TMX din yun, sinaunang model yun. Uli, no? Grabe, hindi natin kaya. Matindi ang combination na sprocket na ito. Tulin. Grabe naman yun. So ayun na mga kasabwat, wala, na-distract ako dun So yun na nga mga kasabwat. So kagaya niyan, yan nag-overpay sigurado, yan, naka high speed high speed sprocket yan. Kung stock na kagaya na yun, hindi yan nakatakbo ng ganyang mabilis, maliban na kung kargado talaga, pabigat ang karga. So yun mga kasabwat, yung mga hinahin kasi minsan, yung mga comment ng iba, talagang minsan na magkaano ka rin magtataka ka rin kung bakit nakapa-commercial lang ganun. Hindi nila alam yung kalagayan ng damdamin nung nagmo-modify, na kapag tinitingnan nila yung motor nila na may nabago, napaangas sila, napaganda na yung performance, iba sa pakiramdam nila. Right, so ako pag may ako naman ako, dati ganun din naman ako bakit mo binago yan kung ganito ganyan. Dati ganun din ako mag-isip, pero nung habang tumatagal kasi lumalawak yung natin, naiintindihan natin yung kanilang mga hinaing mga damdamin nila sa pag-build ng mga pag-modified, pag-convert ng mga motor, di ba? So yun, na lang, pagka nakakita ko ng yun, makaka na lang ako sa nila, sa build nila, makaka ako sa performance ng motor nila. So makaka ako kapag yung kakaiba yung bilis ng TMX nila, di ba? So yun, natatanong na lang ako kung anong yun, kung bakit ganun. So ayun mga kasabwat, yun lang naman yung opinion ko. May kanya-kanya kasi tayong purpose sa pag-gano ng motor, paggagamit ng motor, pagka-build ng motor. May tayo kung bakit tayo nagmo-modify or nagko-convert. So kayo mga kasabwat, yung mga naka-modified dito, yung mga nag-convert, so comment kayo dyan sa baba kung bakit kayo nag-convert, kung bakit kayo nag-modify ng inyong mga TMX 125 Alpha. Kasi ako kasi ako wala, lang naman to, ang purpose ng motor na to is madala ako sa Bicol, madala ako sa lugar na gusto kong puntahan. Yun lang yung purpose na ito. Service ko pa pasok-pasok. So hindi ko para pagandahin yung kung baguhin yung ng motor ko. Pero meron din naman akong binago dito pang ilan-ilan. Pero yung sabihin mo mag-convert o mag-modify ng malulupit, siguro kapag luma na lang, kapag naluma na,
tapos gusto nating i-restore ulit, yun, ganun lang ako magpapalit ako ng pyesa. So yun lang mga kasabwat. At yun lang din naman ang masasabi ko sa mga nagmo-modify, nagko-convert. Basta maayos at hindi nako-compromise yung nyo, riding posture or yung sa LTO, kasi minsan na-over yung natin, nagmo-modify tayo ng malupit tapos gagamitin pala natin sa mga pang malalayuang biyahe or sa mga may tayo sa checkpoint, mayayari tayo sa checkpoint kapag hindi mo na dali sa legal yung pag-modified mo, talaga magkakaproblema. So kung may bala ka mag-modified ng motor, o isipin mo muna kung para saan yung para sa anong purpose ng pag-modified mo ng motor, kung yung by forma lang or gagamitin mo sa malayuan. Pwede mo rin namang i-modified na pang-forma at pang malayuan. Yun nga lang, hindi pare-pares yung batas natin dito, kasi minsan pag nag-modified tayo, mayroong mga mayroon tayong nasusuway na batas sa motorsiklo. So magkakaproblema sa checkpoint, mayayari magmumulta tayo. So yun, alamin nyo muna kung ano yung purpose ng pag-modified, paano nyo banatan yung at kung ano may mga magiging epekto sa makina or sa riding posture ninyo, di ba? So yun lang naman ang masasabi ko. At doon naman sa mga nagko-convert ng tawag nito ng makina, so nasa sa inyo naman yan. Kung talagang hihinaan kayo sa makina ng 125, gagawin yung 155, goods yan. Basta pang talagang may purpose yung inyong pag-modified, tsaka may pera. Syempre may budget naman, pera nyo naman yan, di ba? Wala na kami doon, wala na tayo doon, mga commentors kasi karamihan kasi mga nagko-comment di ba, yung opinion nila is hindi doon sa Sabagay, opinion lang din naman nila yun. Yun lang din naman yung kanilang hinain. So respeto na lang din sa mga nagko-comment at mga gumagawa ng modification at pag-conversion. So yun mga sabwat, mahaba na naman yung kwentuhan natin. Yun lang yung masasabi ko opinion. Kung kayo may mga opinion kayo at kayo ay nagbago or nagano ng motor, comment down below para share tayo ng ating mga opinion sa ating at may mga makakabasa dyan ng may mga kaunawa din na mga followers natin. Alright, so andito na tayo nagpas tayo ng Lukban. Napakaganda ng daan at grabe, umulan din yata dito, pero awa ng Diyos, maganda na yung panahon, diba? So yun mga sabot, hanggang dito lang muna ang video na to, and see you on the next episode. Alright, ride safe and God bless.